Hello, at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang One Piece Film Red. Bago tayo magsimula ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Nagsimula ang pelikula na ang Straw Hat Pirates ay naglalakbay sa isla ng Iligia kung saan magkakaroon ng debut concert ang isang sikat na mang-aawit na nagngangalang Yuta. Si Yuta ay gumaganap ng kanyang pambungad na kanta na may pamagat na New Genesis. Ang Straw Hat Pirates at ang mga taong tagahanga ni Yuta ay masayang nakikinig sa kanyang pag-awit. Nang matapos na ang kanyang awitin ng mga pirata ay may planong kidnapin si Yuta. Si Luffy ay pumunta sa entablado upang muling makasama siya. Si Yuta ay naging masaya nang makita niya si Luffy, na inihayag niya na silang dalawa ay magkakilala dahil si Yuta ay anak ng red-haired Shanks, at ito ay ikinagulat ng lahat. Ang mga pirata ay pumunta at nagbanta. Hindi nagtagal dumating ang anak ni Big Mom na sina Borichun at Owen. Sila ay nagbabalak na kidnapin si Yuta dahil sila ay interesado sa kakayahan nito. Ang miyembro ng Straw Hat ay handang protektahan si Yuta sa mga ito. Inatake nila ang mga pirata gamit ang kanilang kakayahan at ang ilan sa kanila ay pinabagsak nila. Hanggang sa pinahinto sila ni Yuta at sinabi na magsaya sila dahil ang kanyang awitin ang magpapalaya sa kanila. Ngunit siya ay pinagtawanan ng ibang mga pirata. Si Yuta ay nagsimulang kumanta, ang kanyang awitin ay naglabas ng mga nakakatuwang mga imahe, at ang kanyang katawan ay nagkaroon ng gintong baluti. Nilabanan niya ang mga pirata habang siya ay umaawit hanggang ang mga ito ay kanyang mahuli. Ikinwento ni Luffy sa kanyang crew kung papaano sila nagkakilala ni Yuta. Nagkita sila 12 taon na ang nakakaraan ng si Shanks ay nakadaong sa Don Island. Sila ay mahilig sa iba't ibang paligsahan. Subalit palagi naiisahan ni Yuta si Luffy sa bawat laro nila at madalas siyang natatalo nito. Ngunit isang araw ay bumalik ang barko ni Shank at hindi niya nakitang kasama si Yuta. Sinabi ni Shank na umalis siya upang ituloy ang pangarap nito bilang isang mang-aawit. Dito nga ay sinabi ni Yuta kay Luffy na dapat na siyang tumigil sa pagiging isang pirata, dahil gagawin niya ang konsyerto na ito magpakailanman at lilikha ng isang mundo na may tanging kaligayahan at kapayapaan sa mga tao, at pwede silang manatili sa isla. Nang tumanggi si Luffy at ang mga miyembro ng Straw Hat sa ideya niya, ginamit ni Yuta ang kanyang Yuta no Mi sa mga kaibigan ni Luffy pagkatapos ay sinalakay ni Yuta at hinuli silang lahat habang siya ay kumakanta ng backlight. Si Luffy ay ginamitan ng mga tao ng tubig mula sa dagat na ikinahina niya, nagawa naman siyang mailigtas ni Bartolomeo gamit ang kanyang abilidad. Maya-maya ginamit ni Trafalgar Law ang kanyang abilidad upang iligtas si Luffy. Samantala, ang buong syudad ng isla ay napapaligiran ng mga bantay kawal ni Yuta, isang matanda lalaki ang nagpakita sa kanila. Dito nga ay nagpakilala siya sa kanila na siya ang hari sa isa na The Kingdom of Iligia at siya si Gordon, at sinabi na ang kanilang isla ay isa sa nangunguna sa musika sa buong mundo. Ang kanilang isla ay nawala ng isang gabi lang, at napag-alaman na ito ay inatake ng mga pirata. Dito mga ay ikinwento ni Gordon ang tungkol kay Yuta, at siya ang nagpalaki dito at sila lamang dalawa ang natira sa isla. Siya ay nakaramdam ng pag-iisa at nagpapanggap na siya ay malakas, at siya ay umaawit tungkol sa kanyang mga kaibigan tuwing siya ay mag-isa. Nang siya ay makakuha ng isang phone bug sa dalampasigan, ginamit niya ito upang iparinig sa buong mundo ang kanyang pag-awit. Hindi nagtagal, mabilis ang pagdami ng kanyang tagahanga dahil nagustuhan nila ang mga awitin ni Yuta. Ngunit nababalitaan niya sa kanyang mga tagahanga ang nangyayaring panggugulo ng mga pirata sa mga tao, at si Yuta ang tinawag nilang tagapagligtas dahil nais niyang gumawa ng panibagong panahon. Nakiusap si Gordon kina Luffy na pigilan ang plano ni Yuta. Si PayPal ay bigla na lamang naging isang maliit na bear na ikinagulat nila, at nakita nila na nahanap sila ni Yuta. Dito nga ay ginamit niya ang abilidad niya kay Luffy at kinuha niya ang Straw Hat nito. Gumawa ng paraan si Trafalgar Law para makatakas sila. Si Luffy ay nataranta nang mawala ang kanilang barko, ngunit isang maliit na nilalang ang umahon sa dagat at siya si Thousand Sunny ang kanilang barko, at hindi sila makapaniwala na pati ito ay naapektuhan ng abilidad ni Yuta. Dumating ang hukbo ng Navy sa isla, nakita ni Vice Admiral Momonga ang napakaraming taong mahimbing natutulog sa isang lugar, kasama sina Kobe, Helmepo, Beppo Trafalgar Law, at ang Straw Hat Pirates. Si Yuta ay pinaligiran ng Navy. Sinabi ni Admiral Fujitora na alam na nila ang kayang gawin ng Demon Fruit ni Yuta. Siya ay kumain ng isang wakeful mushroom kung saan siya ay pinanatili nitong gising at sinabi na mawawala na din siya anumang oras,
at isasama niya ang lahat ng tao sa kanyang kamatayan at ito ang pamamaraan niya upang mahanap ng mga tao ang kanilang kasiyahan. Si Yuta ay nagsimulang umawit, gumamit ang Navy ng isang device upang hindi nila marinig ang boses nito, subalit ginamit ni Yuta ang mga taong walang malay upang atakihin sila. Ang Navy ay walang magawa dahil hindi nila maaaring saktan ang mga tao, at ang ibang Navy ay tuluyan ang napasa kamay ni Yuta. Ang kasamahan ni Luffy ay nakatagpo ng mga miyembro ng Sword na si Kobe at Helm Eppo at kasama nila si Bruno. Pinuntahan din nila si Luffy at inihayag ni Kobe na ang Yuta Yuta no Mi ay nagpapahintulot kay Yuta na magpadala ng mga tao sa isang panaginip na kilala bilang Yuta World sa pamamagitan ng pagkanta sa kanila at ang kanilang ginagalawang mundo ay hindi totoo. Sila at lahat ng nanood ng concert ay nakulong na sa Dream World na ito, na ang realidad ay kontrolado ni Yuta. Ang Yuta World ay tumigil sa pag-iral tuwing si Yuta ay natutulog, gayunpaman, si Uta ay umiinom ng gamot na tinatawag na wake mushrooms na nagpapanatili sa kanyang gising sa lahat ng oras at lubhang nagpapaikli sa kanyang buhay. Kung mamamatay si Yuta, lahat ng nasa Yuta World ay makukulong doon magpakailanman. Ang miyembro ng Straw Hat ay tumungo sa kastilyo upang maghanap ng kahinaan sa kapangyarihan ni Yuta. Sa silid-aklatan, nilabanan ni Zoro, Sanji, Frankie, Jinbei at Chopper ang tatlong estatwang nagbabantay sa silid. Hindi nagtagal na tuklasan ni Usopp at Robin na mayroong isang paraan upang magtagpo ang mundo sa pamamagitan ng pagtawag kay Thought Musica, isang demonyong nilalang na kayang umiral sa magkabilang mundo, at kung sabay nilang aatakihin ng Thought Musica sa magkabilang mundo, babalik sa realidad ang mga nasa Yuta World. Ipinagpatuloy ni Yuta ang kanyang konsyerto sa mundo ng panaginip ngunit ang kanyang mga manunood sa realidad na mundo ay nagsimulang makatulog at makapasok sa Yuta World. Ang limang matatanda ay naaalarma na sa ginagawang konsyerto ni Yuta, kung saan ang mga tao ay dinadala nito sa isang panaginip, at ang mas kanilang ikinababahala na si Yuta ay may natitira na lamang ng ilang oras sa kanyang buhay at kung siya ay mamatay 70% ng populasyon ng mundo na nanunood ng konsyerto ay makukulong sa Yuta World, at kailangan nila itong mapigilan. Ang mga taong manunood ay nagsimulang labanan ang ideya ni Yuta na mabuhay sa kanyang mundo magpakailanman, dahil sila ay may nais pang gawin sa kanilang buhay, at hindi sila sang-ayon sa plano nito. Lumabas si Kobe kasama si Bruno, at nakilala siya ng mga tao at siya ay tinatawag nilang bayani. Si Kobe ay nagsimulang magsalita, at kanyang ipinaalam sa mga taong manunood na sila ay nakulong sa Yuta World at kailangan na nilang makaalis dito. Ang mga tao ay nagalit kay Yuta dahil sa pagsisinungaling nito sa kanila, at ang lahat ay nais nang bumalik sa kanilang tahanan. Si Yuta ay hindi nagustuhan ang mga sinabi ng mga tao. Ginamit niya ang kanyang abilidad kung saan ang mga tao ay nilunod niya sa tubig at sila ay naging laruan at pagkain. Sina Kobe ay mabilis na nakatakas at si Bruno ay naapektuhan ng kapangyarihan ni Yuta. Dito nga ay ipinaalam ni Robin sa iba kung papaano sila makakaalis sa Yuta World. Maya-maya ay dumating si Gordon at sinabi na kung magpapakita sina Shanks ay kaya nila itong mapigilan. Si Luffy ay agad na umalis upang alamin kung ano ang nangyari sa pagitan ni Yuta at Shanks. Dito nga ay pinuntahan ni Luffy si Yuta, nilabanan niya ang mga inilabas nitong mga kawal niya at madali niya lang itong winasak, ngunit isang tubig dagat ang nagpahina sa kanya, at sinabi ni Yuta na tapos na ang panahon ng mga pirata. Pinunit niya ang Straw Hat sa harap ni Luffy, tinanong siya ni Luffy kung bakit ito galit sa mga pirata at hindi ba nito mahal si Shanks. Ikinwento ni Yuta na inakala niya na ang mga pirata ay kanyang pamilya, at si Shanks na kanyang ama ay iniwan siya mag-isa sa isla ng Elijah. Nang siya ay bata pa ang mga tao ay nagustuhan ang kanyang pag-awit, sinabi ni Shanks sa kanya na mas masaya na kumanta ito sa maraming tao, at mas mapayapa ang mundo na ito para sa kanya, at maaari siyang manatili dito at babalik siya kapag siya ay isa ng magaling na mang-aawit, ngunit ayaw ni Yuta na magkahiwalay sila ni Shanks. Niyakap niya si Yuta at sinabi na aalis sila kinabukasan. Ngunit sa gabi ding iyon, nagising si Yuta na ang syudad ay tinupok na ng apoy at si Gordon na lamang ang natira. Hinanap niya si Shanks. Sinabi ni Gordon na kinuha lahat ng pirata ang kanilang kayamanan at lahat ay namatay at sinabi na kagagawan ito nila Shanks. Dali-daling tumakbo si Yuta upang habulin ang barko ni Shanks, subalit nakaalis na ito at nakita niya na dala nila ang lahat ng kayamanan ng isla. Hindi naman naniniwala si Luffy at sa palagay niya ay may dahilan ang lahat at dapat alam ito ni Yuta. Sa realidad na mundo, habang natutulog si Luffy ay naghahanda na si Yuta na patayin ito. Agad naman na dumating sila Shanks upang pigilan siya, at sinabi na naruroon sila para makinig sa awitin nito.
Si Yuta ay nawala sa sarili, ginising niya muli ang mga tao upang salakayin sina Shanks. Sa Yuta World, sinalakay nila si Yuta, nakagawa sila ng paraan upang makulong nila ito at para hindi nila marinig ang boses nito sa pamamagitan ng abilidad ni Bartolomeo. Dito nga ay ang mga Navy ang bumabaril sa mga tao at ito ay utos ni Admiral Kizaru. Agad niyang inatake sina Shanks ng 8-feet Chongyu na mabilis na napigilan nito ni Shanks, at siya naman ang inatake ni Shanks at sinabi nito na huwag itong makialam. Napansin nila na kakaiba na ginagawa ni Yuta at sa palagay ni Sanji ay dahil ito sa White Mushroom, dahil sa pagkain niya nito si Yuta ay nawala na sa kanyang sarili. Maya-maya ay nagbago ang kanila kasuotan, inilabas ni Yuta ang tall musika at ito ay kanyang kinanta. Naglabas ito ng itim na kapangyarihan kung saan siya ay binalot at hindi nagtagal na buo ito sa isang nilalang at ito ay ang demon. Sabay-sabay nila itong inatake habang si Luffy ay nakatayo at nag-iisip. Nagdemon ay umiiral na sa totoong mundo pati sa mundo ni Yuta. Inatake ni Luffy ang demon ng kanyang abilidad, ngunit hindi ito umiepekto. Sila ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban at tila ba hindi nauubos ang mga ito. Hanggat hindi inaatake ng mga nasa totoong mundo ang demon ay hindi nila ito matatalo. Pilapitan ni Luffy si Yuta upang kausapin subalit hindi ito nakinig at inatake niya si Luffy. Nilabas niya ang isang sandata at ibinato niya ito kay Luffy, ngunit hinarang ito ni Gordon at siya ang nagdamo ng pinsala. Dito nga ay sinabi ni Gordon na siya ay nagsinungaling kay Yuta tungkol kay Shanks, ikinwento niya ang totoong nangyari sa nakaraan. At sinabi na hindi ang Red Hair Pirate ang totoong Sum-Iron ng isla kung hindi nagtaught musika, ipinaalala niya kay Yuta ang isang nagaganap na pagsasalo, habang siya ay umaawit na ipalabas niya ang nakaselyong musika sa ilalim ng kastilyo, at ito ang musika ng demon at nakita niya ito sa kanyang harapan, nang ito ay kanyang kinanta naglabas ito ng malakas na kapangyarihan at napakawalan niya ang demon, habang siya ay walang malay, winasak nito ang buong syudad at pinatay nito ang mga taong naroon. Inatake ng Red Hair Pirate ang demon hanggang sa ito ay kanilang matalo. Ang mga Navy ay paparating na, dito nga ay sinabi ni Shanks na sabihin ni Gordon sa Navy na sila ang may kagagawan nito at huwag nitong ipaalam kay Yuta. Si Yuta ay kanilang iiwanan dahil ito ang paraan upang mailayo siya sa kapahamakan. Si Gordon ay nangako na gagawin niya ang lahat upang maging magaling na mang-aawit si Yuta na kayang magbigay ng saya sa mga tao sa mundo. Ang Red Hair Pirate ay umalis na malungkot sa isla. Nang marinig ni Yuta ang lahat, sinubukan siyang kausapin ni Luffy subalit inatake niya pa rin ito. Hindi nagtagal ang demon ay tuluyan ng nabuo sa tunay nitong anyo. Sa Yuta World, sila ay nakipaglaban sa demon, ginamit nila ang kanilang abilidad upang matalo ito subalit walang epekto ito sa demon. Si Luffy ay nag-transform sa Gear 4 na Bounceman at inatake niya ang demon, at ganun din ang ginagawa nila Shanks, subalit masyado ng malakas ang demon. Dumating si Katakuri at sinabi niya kay Shanks na kailangan ay parehas ang patatamaan nilang pag-atake ng nasa mundo ni Yuta at sa totoong mundo, at sinabi niya na nakikita niya ang nangyayari sa mundo ni Yuta gamit ang mata ng kanyang kapatid. Habang sila ay nakikipaglaban sa walang katapusan, nagawa ni Usopp na makonekta ang kanyang paningin ng kanyang ama na si Usopp sa totoong mundo, at sinigaw niya ang pangalan ni Luffy, at sila ay naghahanda ng kanilang pag-atake at ganun din sila Shanks sa totoong mundo. Sina Usopp at Usopp ang magtuturo ng bawat pag-atake nilang gagawin. Unang umatake sina Kobe, Zoro at Ben Beckman, kasunod ang pag-atake nina Jinbe, Helmeppo, Hango Lakiru, inatake naman nina Owen, Katakuri, Howling Gas at Sanji gamit ang kanilang abilidad. Ang kanilang pag-atake ay umipekto na sa katawan ng demon. Sina Luffy at Shanks ang panghuling gagawa ng pag-atake, at sila ay handa ng wasakin ito. Si Luffy ay nag-transform bilang Gear 4 Snake Man, kasabay naman ang pag-atake ni Shanks gamit ang kanyang espada. Inalala muli ni Shanks ang nakaraan nila ni Yuta kung papaano niya ito palakihin. Si Shanks ay nakarinig ng pagiyak ng isang bata. Nang buksan niya ang treasure chest ay nakita niya doon ang sanggol na si Yuta na umiiyak at kanila itong inalagaan. Si Shanks at Luffy ay patuloy pa rin sa kanilang pag-atake hanggang si Luffy ay nag-transform bilang Sun God Nika. Sila ay nagpakawalan ng isang malakas na kapangyarihan at ito ay nagsanib hanggang sa tumama ito at matalo nila ang demon. Si Yuta ay humingi ng tawad kay Shanks, agad naman na nagbigay ng gamot si Shanks, subalit tinanggihan ito ni Yuta. Ang epekto ng kapangyarihan ni Yuta ay hindi pa rin nawawala, sila ay nakakulong pa rin, at ang mga tao sa totoong mundo ay inaatake sila.
Si Yuta ay nagpasya na kumanta upang ibalik ang lahat kahit nakakaunti na lamang ang oras ng kanyang buhay. Dito nga ay ibinalik na ni Yuta ang Straw Hat ni Luffy, at ang lahat ng tao ay naibalik na sa totoong mundo. Sila ay napalibutan ng Navy, at sinabi ni Admiral Kizaru na kailangan nilang ibigay si Yuta sa kanila, subalit sinabi ni Shanks na ito ay kanyang anak, siya ay kabilang sa kanilang pamilya at kung sila ay susubukan kunin ito sa kanila ay dapat silang humanda sa kanilang kamatayan. Siya ay nagpalabas ng Conqueror's Haki kung saan sa sobrang lakas nito pati ang Vice Admiral ay hindi nito kinaya. Ang Navy ay nagpasya na umalis at iwan na lamang sila sa isla. Si Luffy ay nagising sa kanilang barko at agad niyang hinanap si Shanks at Yuta na itinuro naman ni Zoro. Ang Red Hair Pirate ay nagdalamhati sa pagpanaw ni Yuta. Dito na nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan ninyo ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Maraming salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.